Pangulo ng grupo ng Li. Lu Yunwei. Akala mo ba talagang gusto kita? Kung hindi ka anak ng may-ari ng grupo ng Lu, sa tingin mo ba magugustuhan kita, isang babaeng walang dating? Gu Mingyu. Mayroon pa tayong anak. Bakit mo? Anak, kapatid kong mahal. Ang sanggol sa tiyan mo ay hindi kay Minyo. Luxiting. Bakit? Noong gabing lasing ka, ang nakasama mo ay siya. Li Ancheng. Hindi maaari. Sayang, para lang maligtas ka at ang grupo ng Lu, isinakripisyo niya ang sarili at pamilya niya. Hahaha. Lu Yunwei. Kung may sisisihin ka, sisihin mo na hindi ka sapat. Hindi ka tulad ng kapatid mo, wala kang pang-akit sa akin. Huwag, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong galawin ang anak ko, walang kasalanan ang bata. Walang kasalanan? Kapatid kong mahal. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na kunin ang bata ng buhay pa? Pogi, paabot ng pansindi. Pasindi? Pasindi? Dalhin mo ang anak mong ligaw sa impyerno. Li Ancheng, patawad. Kung may susunod na buhay, hindi kita bibigyan. Lu Yongxi, sinabi ko na sa'yo, akin ka lang. Hindi ba ako? Bakit nandito ako, Ancheng? Bakit ang paraiso na ito ay kapareho ng bahay natin? Lu Yongxi, nakalimutan mo ba? Ikaw ang kasintahan ko, paano mo nagawang tumakas kasama si Gu Mingyu? Hindi kita mahal, si Gu Mingyu lang ang mahal ko. Mabuti. Mula ngayon, mananatili ka dito, ni isang hakbang ay hindi ka makakaalis. Tatakas ako. Masakit ba? Masakit ba? Sumasakit ba? Sabihin mo, masakit ba? Bitawan mo muna ako, bibitawan ko. Ako. Nabuhay ako ulit. Ay, Ang galing! Hahaha, nabuhay ako ulit. Ancheng, ako. Lu Yongxi. Ah, Ganito ba kasakit ang pagsama sa akin? O dahil ba hindi mo nakikita si Gu Mingyu? Kaya ka ganito kalungkot? Lu Yongxi, sa buong buhay mo, huwag kang tatakbo kung hindi. Kung hindi ano? hindi na ako tatakas. Anong laro na naman ang ginagawa mo? Wala, Lu Yongxi, huwag mong isiping dahil sa magagandang salita mo. Babaan ko ang bantay ko para makatakbo ka. Managinip ka. Hindi mo ako palalayasin. Ang galing! Paano mo ako pipigilan? Yongxi. Tawagin mo akong Yongxi. Yun. Lanan.
Li Ancheng. Mahal kita. Boss Lee, may kailangan sumaya. Wala akong nakita. Tapos na, baka patayin ako ni Boss Lee. Sige, takbo na. Boss Lee, may kailangan. Aalis na ako. Sandali. Ano ba talaga? Sabihin mo, May emergency sa kumpanya. Kailangan kayong bumalik agad. ihanda ang sasakyan, pupunta ako. Ay, lalabas din ako bukas. Lu Yongxi, ikaw. Hahanapin mo na naman ba si Guminyu? Hindi ko papayagan. Hindi ganyan. Bukas ay kaarawan ni Lu Wenxing, kailangan kong pumunta. Okay ba? Walang hiya. Alaynan. Kung talagang hindi ka mapakali, samahan mo ako bukas, okay? Tara na Ancheng, ihatid kita. Matagal nang hindi ganito si Boss Lee. Sana ngayong beses, totoo na ang intensyon ni MS Lu na makasama si Boss Lee. Qin Feng, nasaan siya? Kuya Minyu, hulihin mo ako. Tingting, Chweting. Huating. Dinala na naman ni Li Ancheng si Lu Yunzi. Ano na? Kuya Minyu, huwag kang mag-alala. Hindi naman bago na ikinulong ni Li Ancheng si Lu Yunzi. Sa tingin ko ngayong bises, kahit si Li Ancheng ay tuluyan ng mawawalan ng pag-asa sa kanya. Tingting, ang galing talaga ng plano mo. Wala na si Li Ancheng, madali na lang harapin si Lu Yunzi. Pero Kuya Minyu, kailangan mo pang magsikat. Tingting, kapag nakuha ko na ang grupo ng Lu, pakakasalan kita agad, hahaha. Nandito na. Kung may gagawin ka pa, mauna ka na, magkita tayo sa loob. And Lu. Yunzi, bumalik ka na. Narinig ko ang nangyari kahapon. Hindi ka naman nahirapan kay Li Ancheng. Si Ancheng, Ikaw na anak na walang hiya, may lakas ka pang bumalik. bakit hindi ako babalik? Tinatanong mo pa kung bakit. Tatay, nalito lang si ate, at saka, sobra kasi niyang mahal si Kuya Minyu. Pakiusap, huwag kayong magalit sa kanya. Anak naman ng grupo ng Lu. Tumakas pa, kaya niya pang gawin yan. Lahat ng tao sa North City ay nag-uusap tungkol dito, nakakahiya. Nga, at lalo na kay Li Ancheng. Ngayon, hindi lang siguro magkakansel ang kasal, pati pamilya Lu ay madadamay. Lu Yunzi, gusto mo bang patayin kaming lahat? Yunzi, humingi ka na ng tawad, tumakas ka at nahuli ka pa ni Boss Lee sa harap ng lahat. Gayon ay usap-usapan na ang tatay mo at pamilya Lu ay nawalan na ng mukha. Kaya galit na galit siya. Umalis kayo, kung hindi siya humingi ng tawad, apatayin ko siya. Nagkamali ako. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong nagkamali ako. Tatay, alam na ni ate na nagkamali siya, huwag mo na siyang sisihin. Yunzi, bakit mo sinampal ang kapatid mo? Hindi ko pa tapos ang sinasabi. Sinabi kong nagkamali ako dahil nakinig ako sa dalawang ito at tumakas kasama si Guminyu. Nagkakamali ka ba sa amin? Simula pa lang, gusto lang namin na maging masaya ka. Hindi kami gumawa ng kahit ano para sirain ang relasyon ninyo ni Boss Lee. Tatay, maniwala ka sa akin, hindi ko ginawa yan. Wenxing, alam mo naman kung gaano kabait si Tingting at ako rin. Sa napakahabang panahon, dapat ako sa'yo. Paano namin magagawa yan? Lu Yunzi, hanggang ngayon ay hindi ka pa nagsisisi.
Ano ko naging anak ang walang hiya mong tulad? Kung noon ay hindi ka nag-affair sa babaeng ito, namatay ba ang nanay ko sa galit? Mga bisita. Hindi dapat ilabas ang kahihiyan ng pamilya, pero sa tingin ko kailangan kong linawin sa inyo. Ang ina ko, Mukinch, at si Lu Wensing ay ikinasal 25 taon na ang nakakaraan. Magkasama nilang itinatag ang grupo ng Lu, pero 20 taon na ang nakakaraan. Hinanap ni Xuan ang aking ina at sinabi na buntis siya. Doon lang nalaman ng ina ko na sa loob ng 5 taon ng kasal nila. Nag-affair siya ng 5 taon, may sakit sa puso ang ina ko. Nang malaman niya ito, namatay siya sa galit sa hospital bed niya. Lu Yunsi, sumusobra ka na ngayon. Alam naman ng lahat na matagal nang namatay ang dating Emares Lu. Pero hindi nila alam na namatay siya sa galit. Ibig sabihin, ang kasalukuyang Emares Lu ay kabit, at ang ikalawang anak ay anak sa labas. Nakakasuklam ang ganitong gawain. Huwag kayong makinig sa kanya, wala naman talagang ganyan. Kakamatay lang ng ina ko, hindi pa man naibaon ang abo niya. Nagmadali nang magpakasal sina Lu Wensing at Xuan. Siya ay tunay na basura, ano pa? Kailangan ko bang magdetalye pa? Ikaw na anak na walang utang na loob. Tumakas ka at hindi nagsisi. Sinampal mo pa ang kapatid mo. Ngayon ay pinagsasabi mo pa kami ng tita mo. Mukhang kailangan kitang turuan kung sino ang ulo ng pamilya. Lumuhod ka. Ano? Sinabi kong lumuhod ka, hindi mo ba narinig? Mga tao. Bitawan ninyo ako. Ano? Ayaw mong lumuhod. Babaliin ko ang binti mo ngayon. Tio Lu, si Yonsi ay kasintahan ni Mayor Lee. Hindi mo siya dapat saktan dahil kung masaktan siya. Tatay, tama si Bibi Bay. Kahit na nagkamali ang ate at niloko si Mayor Lee, papatawarin siya ni Mayor Lee, di ba? Siya ay tumakas at nalaman ng lahat. Paano kaya siya susuportahan pa ni Mayor Lee? Hindi ba dapat mas matindi ang sampal kanina? Wensing, ang tigas na ulo niya, minamanmanan pa si Tsweting. Sobra ang pagpapasaya ko sa kanya, panahon na para disiplinahin siya. Bigyan siya ng leksyon gayon at hayaan si Mayor Lee na kanselahin ang kasal para magkaayos na tayo. Tama ang sinabi mo. Lu Wensing, hindi ka dapat gumastos ng kamay laban sa kanya. Mayor Lee, esensya na, gusto ko lang turuan ang swel na babae na ito. Hindi ko inaasahan na sasaktan kita. Aumanhin. Aba, Wensing, si Mayor Lee ay lalapit na para mag-hain ng reklamo. Mayor Lee, ang pagkakamali ay sa swel na babae kahapon. Kung ayaw ninyo ng kasal, walang problema ang pamilya Lu. Sino ang nagsabing gusto kong kanselahin ang kasal? Kahapon, si Mayor Lee ay... Ayos ka lang ba? Wala akong masama, anong nangyari sa'yo? Ang mukha niya, ikaw ang pumalo. Ako, Si Chairman Lu ay may karapatang turuan ng anak niya, pero si Yongsi ay aking kasintahan. Saktan mo siya, para kang sinaktan ako, Li Ancheng. Mayor Lee, esensya na, hindi ko sinasadya. Dapat ikaw ang humingi ng paumanhin, hindi ako. Yunsi, ikay tatanggapin ang paumanhin ko bilang ama. Ha ha ha. Mayor Lee, ang anak naming si Wensing ay nagalit dahil kahapon. Hindi niya inamin ang pagkakamali at nilate pa kami kaya nais naming parusahan siya. Mama, tama na. Hindi sinasadya ng ate namin, kaya kahit kami ay hindi masyadong nabibigo. Nagtatampo lang siya. Alam mo naman minsan, mahirap iwasan ang pagpapanggap ng inosente. Ancheng, kailangan mo akong tulungan. Kinfeng, Mayor Lai, ipasiyasat ang sinabi ni Miss Lu. At maglabas ng formal na pahayag sa media. Naku, Mayor Lee, huwag ninyo sanang seryosohin ito. Hindi dapat ilabas ang pahayag. Kanina, sinabi pa nila na puro misinterpretation lang ito. At gusto ko kayong sabihan na mag-sorry kayo kay Yongsi.
Kung lalabas ang pahayag, mawawala tayo lahat. Kung mag-apologize kayo, ayos dapat ang gawin ninyo. Lumuhod at magsabi. Wensing, ang hirap nila, ayusin na natin ito na lang. Bilisan. Pasensya na po. Ha? Ano ang sinabi ninyo? Ayos na, tumayo na kayo. Salamat. Ano nangyari kay Lu Yunsi at Li Ancheng? Nakipagsabwatan sila kay Guminyu at nahuli si Yunsi. Hindi nagpakita ng balak na kanselahin ng kasal si Mayor Li. Ang insidenteng ito ay aming pagkakamali dahil hindi namin naitanggi si Yunsi kaya naisipan niyang tumakas kasama si Gushao. Pakiusap huwag sisihin si Yunsi. Kahit nahuli ang Etiko sa hotel kasama si Minyu, wala silang ginawang masama. Sila'y magkabata at hindi gagawa ng masama. Sadyang mahal sila ng isa't isa. Kung mahal ko ang Etiko, hayaan ko siyang hanapin ang kaligayahan. Sabi nga, hindi matamis ang puwersahang bunga. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ito kalokohan, Bong Bicheng ay nakakaalam. Alam kong mahal mo talaga si Minyu, kaya huwag mong bitawan si Mayor Li nang hindi malinaw. Ha, paano ka pa tumatawa? Ito ang unang beses na nakakita ako ng away ng aso na ang saya-saya. Unang beses kitang nakitang nag-away, nakakatuwa talaga. Ano? Si Li Ancheng ang aking kaligayahan. Ete, huwag kang matakot kay Li Ancheng. Kahit ang Lu ay hindi kasing lakas ng Li, dito ay Lu ang boss kaya hindi kanya pahirapan. Sinasabi ko ito ng buong puso. Buong puso. Hindi mo naman talaga gusto talagang pakasalan si Mayor Li. Gusto kong pakasalan si Li Ancheng. Lahat, ako si Lu Yongxi, ayaw kong ikansela ang kasal. Gusto kong pakasalan si Li Ancheng. Lumabas ang araw sa kanluran. Yunsi, dati ba hindi ka kontra sa kasal na ito? Dati, naipilit lamang ako ng mga tao. Ngayon, napagtanto ko ang aking si Ancheng ay mataas, matangkad, mabait at maalaga. Ete, nakalimutan mo na ba kung paano ka pinagbantayan ni Li Ancheng at nilimitahan ang kalayaan mo? Ikaw ba ay Paano naman si Minyu? Alam mo naman konektado kayo. wala kaming ginawang masama ni Gumingyu, isang maling akala lang iyon. Iyon ay pangungusap na alam ng Bong Bicheng at sinasabi mo itong isang maling akala. Tama, kahit ayaw mong pakasalan si Li Ancheng, huwag mo siyang dayaing sapagkat masisira ang reputasyon ng pamilya Lu. Hindi ninyo kami pinaniniwalaan. Ipakita mo sa amin kung totoo ito. CJ. Ngayon siguro ay maniniwala na kayo. Hindi ito possible. Bakit hindi? Napalapit na sila ni Mayor Li. Hindi ba iyon patunay? O sinasabi mo na ginagalit mo si Yunsi mula pa sa simula? Hindi talaga. Honey, may lamok dito, nakakainis, aalis na tayo. CJ. Sa pagkakataong ito, ayaw ko na ng pahayag pero bibigyan kita ng 3 araw para humingi ng tawad kay Yongxi, kung hindi ay sasabot ka.
Nakakainis si Luyonsi na iyon, inilabas niya ang mga nakaraang bagay. Papaano tayo tatayo sa mundo? At pati ang tatay mo, tahimik lang. Sa tulong ni Li Ancheng, iyon ang dahilan kung bakit tahimik siya. Parang nagbago si Luyonsi. Dati ay binabastos si Li Ancheng, gayon ay gusto ng pakasalan. At ipinakita pa niya ito sa publiko. Mama, hindi ito nakakagulat. Kung hindi niya ginawa iyon, papaano mapapatawad siya ni Li Ancheng? Pero hindi siya magtatagal. Hindi mo ba alam? Nandoon si Minyo ngayong araw na ito. Kung makita ni Yun si Minyo, maapektuhan siya at magpapakita ng tunay na reaksyon. Ikaw ang nobya ni Li Ancheng, dapat may kamalayan ka sa sarili mo. Bakit mo hinayaan na saktan ka ni Lu Wenxing? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Yongxi, Ancheng, nawala na ang bahay ko. Walang problema, nandito ako para sa'yo. Mabuti na nandito ka. Masakit pa ba? Hindi masakit. Gagawin ko ang makakaya para kumuha ng pinakamahusay na espesyalista sa Bicheng. Hindi kailangan, may kilala akong gamot na espesyal, isang halik mo ang kailangan. Yongxi, hindi ko papansinin ang nangyari kagabi. Hindi mo kailangan gawin ang ayaw mo. Kung gusto mong humalik, gawin mo na. Tapos na ang usapan, halika na. Luyongxi, nasimulan mo ito. Ako muna, ikaw ang nauna. Mayor Lee, bakit palagi akong nasasaktan? Sabihin mo kung ano ang problema. Ang ginang Lu ay may nais na iparating. Ayaw niyang makita ka. Ngunit sinabi rin ni Ginang Lu na mahalaga ang usapan ng Tatay Lu. Sige, pumunta ka muna. Ihintayin kita, saka tayo magpapatuloy. Ano ba ang sinasabi mo? Sige na, umalis ka na. Bumalik tayo para magpatuloy, Mayor Lee. Ako, Akala mo ba magugustuhan kita na walang sense sa saya? Gumingyu. Luyongxi, bakit nandito ka? Nakahanap na kita. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala ng dinala ka ni Li Ancheng? Mabuti na lang at ligtas ka. Pakawalan mo ako. Anong nangyari, Junsei? Natakot ka ba kay Li Ancheng? Kahit na makapangyarihan siya, tutulungan kitang makatakas. Bakit ko kakailanganing takasan ang aking lalaki? Ikaw ang salot. Ngayon lang kita nakita dito. Dati pa, Mingyu. Halika, Yunzi, alis tayo. Ano? Yunai? Ano? Susundin kita pero may kondisyon ako. Ibibigay ko ang aking unang beses sa'yo. Ngunit hindi ba dapat sa kasal lang yun? Ayokong masanay. Bakit? Siyempre gusto ko. Ano pa ang hinihintay mo? Ngayon na. Tama, tara na. Luyunsi, gagawin kong wala kang pupuntahan pagkatapos nito. Dahil ito ang unang beses, dapat may alaala na ito. Gusto mo ng excitement, di ba?
Chairman Lu, malinaw na ang ating pinag-usapan. May tanong pa ba? Hindi inaasahan na nandito rin si Kuya Minyo ngayon. Sinasabi mo na nandito si Ginoong Gu. Ginuli. Mahal, halika na, hindi na ako makapaghintay, gagawin kong kontento ka. Tinig ni Kuya Minyo, hindi ko inasahan na isusuko ni At ang kanyang unang bises. Si Yonsi, nakakahiya sa kainan ng kaarawan ng tatay mo, lalo na't nandito si Ginuli. Hindi pwedeng si Yonsito. May mali dito. Hindi na ito't sismis, sinabi ni Yonsi na magpapakasal siya kay Ginuli, pero pek yan. Ginuli, huwag po kayong magalit sa akin, ang babaeng ito. Luyongsi, nangahas kang takasan. Hindi maganda na marami tayong tao rito. Lutswiting, sabi mo ba si Yonsi ay nandito? Mali, isang si Ginugo lamang. Kuya Minyo, nakita ko kang pumasok kasama si ate. Nasaan siya? Saan si Luyongsi? Hindi ko alam. Babanggitin ko, iwasan mo si Luyongsi o malapit na ang araw ng iyong kamatayan, umaalis ka. Guminyu, Ikaw ay Ginugo. May kakaibang hilig. Hindi ko pahihintulutan. Huwag kang mag-video. Ancheng, nandito ako. Ancheng, gusto kong sabihin sa iyo ngayong araw. Pakawalan mo ako. Ay. Itinatago mo ba sa akin ang unang pagkakataon para kay Guminyo? Hindi, Ancheng. Alam ko na. Ginawa mo ito upang pakalmahin ako para makasama mo si Guminyo. Luyongsi, hindi kita binigyan ng sapat na kredito. Hanggang sasabihin mong gusto mo akong pakasalan, muntik akong maniwala. Ancheng, hindi ako ganoon, pakinggan mo ako, maniwala ka sa akin. Pinuntahan ko si Guminyu para mapahiya siya, kaya hindi ako nasa kwarto. Nagbabago ka na, dati ay masama ang trato mo sa kanya. Nagkamali ako noon, hindi na maulit, pinapangako ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ko sinasabi ito basta-basta. Maaari ba kitang pagkatiwalaan muli? Ancheng. Ginawa ko ang lahat para patunayan, hindi na maulit, pakatiwala ka muli. Kung iba, hindi ko na sila papaniwalaan, pero kung ikaw, pinaniwalaan kita. Alam kong hindi mo na ako sasaktan, ano gayon? Yongsi, pakawalan mo muna ako. Anong nangyari? Hindi ako komportable sa yakap mo. Masakit ba? Okay na ba ito?
Mas masakit pa. Yongsi, kung gagalaw ka pa, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Huwag kang gagalaw. Pahintulutan mo akong humawak sa'yo, sige. Kuya Mingyu, ano ba ang nangyari? Bakit nawala si Luyonsi? Sabi niya naglaro lang siya, wala nang ibang kakaibang nangyari, hindi ko alam. Tingnan mo, si Luyonsi ay lumabas lang, natakot lang siya. Ang mahalaga ay ang puso ni Luyunzi, na unawaan mo yan, di ba? Ginuli, masakit bang braso mo? Nahihiya lang ako. Bakit ka tumawa? Ikaw ang unang nagyakap sa akin kagabi. Nga, ako pa ang umaksyon, Maasim ang agahan ng pagmamahalan. Hoy, siyaw. Yunsi, ang lakas mo kagabi. Pati mga tao sa bitching natuwa. Sabi nila si Xuan ay pangalawa lang, si Luxweting ay anak na hindi nirehistro, tatanggapin mo ba si Li Ancheng? Yongsi, sa wakas na intindihan mo, sinabi ko na hindi mabuti si Guminyu. Naiintindihan ko na, gusto kong makasama si Ancheng ng maayos. Bakit si Guminyu ay parang multo? Wakasan mo na yan. Hoy Mingyu, nandito ako sa Century Square, halika dito, hintayin kita. Mingyu, sorry sa dami ng tao kagabi, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Walang problema. Mas mahalaga ang kaligtasan mo, kaysa sa aking M. Alam kong pinakamabuti ka, samahan mo akong mamili sa mall. Sige, gastuhin ni Gagongzi ngayon. Serbisyo ang may bayad. Tingnan mo ito, subukan mo ito, aling mas maganda sa tingin mo. Ginoo, ang singsing na ito ay unique, isang piraso lang ito sa buong mundo. Maliwanag ito. Siyaw, masakit ang tiyan ko, pupunta tayo sa banyo, Yongsi. Sir, magsasara na kami, alis na rin ako. Hindi pa nakabayad ang singsing na nasa dalaga, 3 milyon ang bayad, card o QR? Hindi ito pandaraya. Ang presyong ito ang nakalagay sa shop namin.
Kung hindi mo kaya ang bayad, tatawagan kami ng pulis, ang dalagang kasama mo ay nawala. Tingnan niyo ako ang panganay ng pamilya Gu, bantayan mo ako. Sino ang magtatapik? Papalayain mo ako, gagamitin ko kayo. Yongsi, nagpapasaya ka sa akin, gusto kong banggain si Guminyu. ₱3 milyon ay pampagana lang, pupunuin ko siya ng kahirapan. Hindi ko na kayang magtagal, babalik na ako, huwag patagalin si Ansheng, paalam. Yonsi, naging mahigit na asawa. Wow, Assistant Kin, ano ito? Medyo maganda. Ginuli ang bumili nito. Halos lahat ng singsing sa Becheng ay dito. Maingat ka ngayon. Iwas ka. Ay, ayusin ang buhok, kaya ko yan. Sinabi mo na parang aso si Ginoli. Anong amoy dito? Wala akong naamoy na anong suka, hindi ako magpapakaloko. Ansheng, sasabihin ko sa'yo, nakita ko si Guminyu ngayon. Luyongsi, mahal kita, pero hindi ibig sabihin na papayagan kitang makita siya. Nilait ko si Guminyu, napahiya siya sa mall, hindi mo dapat pagselosin, mahal kita. Huwag kang magalit, gagawin ko ang lahat para matiyak yan. Anong ginagawa mo? Hindi kita mapipilit, pero buong puso ko ay iyo. Hindi pa tayo handa, Yongsi. Hindi pwede ganito. Hindi pa tayo kasal, hindi kita masaktan. Tanga ka, anong kalokohan yan, anak pa lang ang usapan. Anak, Sa totoo lang, basta ikaw, handa ako. Pero ayoko. Isang paraan na lang ang natitira. Anong paraan? Gusto kong pakasalan mo ako, ngayon agad. Talaga bang gusto mong maging asawa ko? Sige, papakasalan kita. Pwede na ba tayong magpatuloy? Nanay, totoong ikakasal na si Luyonsi kay Li Ancheng.
Hindi pwede, sinabi mo ba dati na nagpapanggap lang siya? Totoo, ipinadala na ang mga paanyaya ng kasal. Hindi natin pwedeng hayaang pakasalan ni Luyon si Li Ancheng, lalala ang problema. Nasaan si Guminyu? Hindi ko alam kung bakit hindi pinapansin ni Luyon si Guminyu ngayon. May naisip akong magandang paraan. Walang pag-asa si Luyon si na magpakasal kay Li Ancheng. Hindi lang kita gagawing galit si Li Ancheng, gagawin ko siyang maluho. Umalis ka sa pamilya Lu. Si Yunsi ay ipagkakatiwala ko sa iyo mula ngayon. Bakit hindi pa lumalabas si Binibining Lu? Lumalabas na siya. Ang ganda niya. Ancheng. Ancheng, maganda ba ako? Ancheng. Aking magandang ete, congratulations sa pagpapakasal mo kay Li Ancheng. Si Ancheng ang aking fiancé, normal lang na magpakasal ako sa kanya. Natural lang iyon, pero ang bilis ng pagbabago ng puso ng et ko. Matindi ang pagmamahal ni Minyu sa'yo, pero basta tinapon mo na lang siya. Ang galing talaga ng ate ko, handang isantabi ang lahat para sa kapangyarihan at pera. Kung pag-uusapan ang pag-ibigan, ikaw ang pinaka-nakakaalam. Ano yun? Yung mga ginagawa ninyo ni Mingyu, akala nyo hindi ko napapansin. Ete, medyo hindi ko maintindihan ang sinasabi mo tungkol sa amin ni Minyu. Ngayon ang kasal ko kay Ancheng, mas mabuti sumunod ka na. Luyunsi, paano mo ako patatalunin? Kapag tumuntong ka sa akin, sigurado kang mapipigtas ka. Tingnan mo, agad dalhin si Luyunzi palayo dito. Hindi na kita ang nobya sa araw ng kasal. Kahit mahal siya ni Li Ancheng, hindi na siya mapapatawad. Pakisuyo, ang nobya ay pumasok na. Ginoong Li, si Binibining Lu ay nawala. Ano ang sabi mo? Hindi siya maaring nawawala lang, baka tumakas siya sa kasal. Sabihin mo ang kalokohan. Nasa hotel siya, hindi siya tatakas. Nanay, wag mong sabihin ganun, minsan nga medyo kalokohan ang ete ko. Pero hindi siya tatakas. Tingnan mo, nakita ko ang sasakyan ni Mingyu sa labas ng hotel. Akala ko panaginip lang. Hindi ako naniniwala sa sabi mo na sila ay tumakas sa kasal. Gago. Marami akong kaibigan sa negosyo dito. Ano na ang mukha ko sa kanila? Si Yunsi talaga, tumakas nung nakaraan, gayon tumakas ulit, nilalaro ang Ginoong Li. Walang ebidensya ka. Bakit mo sinasabi na tumakas si Yunsi at Minyu? Kung hindi tumakas, bakit palapit ng kasal? Inaniniwalaan ko si Yunsi. Hindi siya gagawa ng ganyan. Anong silbi ang paniniwala mo? Nakikita natin ang katotohanan.
Ginoong Lee, hindi namin naituro na maayos ang mga babae sa pamilya natin. Baka dapat ikansela ang kasal. Ginoong Lee, ano ang gagawin? Hintayin lang. Nasaan tayo? Saan mo ako dadalhin? Lu Junri, alam kong ayaw mong magpakasal kay Li Ancheng. Dinadala kita palayo. Naramdaman natin ang paraiso noon. Gumingyo, wala kang karapatan. Hindi ako sasama sa'yo. Huminto ka ng sasakyan. Gusto kong bumaba ng sasakyan. Huminto. Huminto ka. Walang pakialam sa buhay mo? Mahal na mahal niya, kaya hindi na bumalik. Lee, hindi na dapat maghintay pa. Sayang lang ang reputasyon ng Lee at Lu. Mas mabuting kanselahin ang kasal. Totoo, nagpa siya si Binibining Lu na tumakas, hindi na siya babalik. Ginawang hangal ni Ginoong Lai. Hindi na kailangan namin pasilingin Lu. Ginoong Lee, ganito ang sitwasyon. Qin Feng, kanselahin ang kasal. Gawin ang sinasabi ko. Lee, tanggapin ang pagmamahal ni Jiao Jiao na matamis at matapang. Bakit ka nandito? Li, tanggapin ang pagmamahal ni Jiao Jiao na matamis at matapang. Hindi ako dito. Saan naman ako dapat? Hindi ba kayo tumakas kasama si Gumingyo? Hindi pwedeng basta magsalita. Hindi kami tumakas ni Mingyu. May tanong ako sa'yo, kapatid ko. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Hintayin mo lang ako. Anong nangyayari? Punta tayo sa ospital. Wala akong dugo sira, ayaw kong sirain ang araw ng kasal namin. Pero, tagapangasiwa, palitan ang mga singsing. Tigilan na. Sabi ni Ginoong Lee,
tapusin ng tama ang bilang ng mga palo. Ayos ka lang ba? Walang batas sa pagsuntok ng tao. Tatawag ako ng pulis. Alam mo ba ang batas? Gawin mo kung gusto, tingnan natin kung sino ang mahuhuli. Ete, pasensya na kung napagsamantalahan namin kayo. Bobo kang nilalang. Hindi ka titigil hanggat hindi mo natatanaw ang kabaong. Kailangan ko ang telepono. Meron akong key sa dressing room ko, may ebidensya ako para mapatunayan na may nagkasala sa akin. Ete, patawarin mo ako, okay? Totoo ba? Li tanggapin ang pagmamahal ni Jiao Jiao na matamis at matapang. Hinampas kita dahil nilabag mo ang kasal namin at nilabag mo ang aming pagkakaibigan. Luyonsi. Sino ang nagpahintulot sa'yo na tawagin ang asawa ko sa ganoong paraan? Ay, mahal, masakit ang kamay ko. Itapon silang dalawa sa ilog para pakainin sa mga isda. Huwag gawin yan. Mas mainam na itapon sila sa bundok para maranasan nila ang hirap ng paglalakad pabalik. Sige, gawin ang sinabi ni Ginang. Hindi ko gusto yan. Hindi ako hamay din masyal na pala, baka mahamak. May sisi sa room ko, pero wala akong nakuha na ebidensya ng pagsira niya. Baka kami pa ang masiraan ng loob kung sobra kami kumilos. Pinakamahalaga, gabi na ng aming kasal, ayoko mabawasan ang kasiyahan ko. Di ba mahal? Ano ang tawag mo sa akin kanina? Asawa kita, kaya asawa kita. Yongse. Hindi ako nananaginip, di ba? Kung gusto mo, tawagin mo ako ng paulit-ulit, asawa ko, asawa ko. Yongse. Sandali. Ayaw mo pa rin, di ba? Hindi ako ayaw. Ligia o Gia o matamis at matapang. Luyongsi, huwag kang magiging mahina. Sa gabi ng kasal, dumating ang dalaw. Ancheng. Yongsi, anong nangyari? Ayos lang yan, lalong matagal pa tayo. Maganda ang salitang iyon, may panahon pa tayo. Matagal na tayong may nararamdaman para sa isa't isa, di ba? Hindi mo na ako dapat biruin dahil nasa regla na ako, huhugutin kita sa tulugan. Baby, hintayin mo muna ako, nakalimutan kong kunin ang aking bag. Baby, Si Ginoong Lee ang tumatawag sa inyo. hindi naman ako ang tinatawag. Bakit? Pinag-uusapan si Qin Feng, hanggang ngayon wala pa siyang girlfriend, hindi siya marunong ng kahit ano. Huwag mo nang pansinin ang mga single, tara na. Kung magdedate ka na lang, di ba kailangan mo pang masaktan ng ganito? Si Ginoong Lee ay sobrang maalagaan at sweet. Bakit siya napakasama ng loob? Masakit pa ba ngayon?
Aba, anak ko, paano naging ganito ang itsura mo? Tate. Wensing, kailangan mong ipagtanggol si Tingting. Walang ginawang masama si Tingting, pero pinahirapan siya ni Luyonsi, iniwan siya sa gubat ng gabi, puno ng sugat ang katawan niya. Siguro may nagawa akong mali kaya nainis si ate, hindi niya sinasadya. Wensing, sa totoo lang, si Tingting ay binubuli dahil kay Luyonsi at may suporta si Li Ancheng. Ano ang ibig mong sabihin? Wensing, matanda ka na, Tingting ay magaling. Panahon na para tulungan mo siya. Tama ang sinabi mo, Tingting. Kapag gumaling ka, pumunta ka sa opisina para magtrabaho. Ang pumunta lang para magtrabaho ay hindi sapat. Mahirap kaakit-akitin ang mga tao sa kumpanya. Ano naman ang plano mo? Wensing, may sobra kang mga shares, ibigay mo na lang kay Tingting para maging general manager siya. Kaya niya yon. Hindi pwede. Bakit hindi? Alam mo naman na ang ilan sa mga shares ay hindi ko pag-aari lang. Si Mu Qingsh ay namatay na matagal. Si Lu Yunzi ay may asawa na. Kung ibibigay mo kay Lu Yunzi ang shares, masasira ang magandang araw natin. Dapat ibigay mo na lang ang shares kay Tingting. Yon ang pinaka-best na desisyon. Gawin natin ito ayon sa sinabi mo. Magandang araw, Ginong Lu. Lu Yunzi, hindi mo inasahan na darating ang araw na maging general manager ka ng Lu Group. Tingting, ang shares sa Lu Group ay napakas madaling makuha mo. Ngayon ay general manager na ako ng Lu Group. Kapag nagkaisa tayo ng Gu Group ni Minyo, hindi tayo talo sa Li Group. Isang bagay lang ang problema, oras lang ang usapan para mapunta ang Lu Group sa amin. Haha. Ginong Lu. Huwag magpanik, pag-usapan natin ng maayos. Seng Lai Lai. Lu Yunzi, ano ang ginagawa mo dito? Ito ay Lu Group, bakit kakakaiba dito? Ay ang batang Ginoo Gu. Kanina pa niya sinabing pakakasalan niya ako, tapos nakipagkilala agad sa kapatid kong babae, ang laki ng tanga niya. Lu Yunzi, kahit na asawa ka ni Li Ancheng, may karapatan pa rin akong maghabol ng kahit sino, pati na ang kapatid mong babae. Gumingyu, napakababa ng iyong panlasa. Talaga, ikaw ay basura. Ang kasamang huwad na tao ay bagay na bagay sa basura. Perpektong pars. Etko, hindi ka ba dumaan dito para batiin ako bilang general manager? Sayang, hindi ka welcome dito, umalis ka kaagad. Para kang nag-uutos sa akin na umalis, parang wala ka pang karapatan. Malalaman mo rin kung may karapatan ako. Ipaalis mo siya. Sino ang maglakas loob? Mga inutil. Lu Yunzi, kahit na asawa ka ni Li Ancheng, dito ay Lu Group. Sobrang kapangyarihan nila sa North City ang Li family, pero hindi nila kontrolado ang Lu Group.
Mukhang nakakalimutan mo na ang Lu Group ay itinatag ng nanay ko. Mas may karapatan akong narito kaysa sa iyo. Ate ko, baka hindi mo alam, ibinigay na ng tatay ang shares ng nanay mo sa akin. Sinasabi ko, mahal na mahal talaga ako ng tatay ko. 2 luha lang ang pumatak, pumayag na siya. Wala kayong karapatang tumanggap ng anumang bagay, ikaw at ang ina mong maikli ang buhay. Kung gusto mong sampalin kita na, kailangan pa ba ng tamang araw? Anong ginagawa mo? Ano ang ginugulo ninyo? Dumating ka na. Tatay. 8. Mukhang nadinig mo na ibinigay ko ang posisyon ng general manager sa akin, kaya ganyan ang nararamdaman niya. Nagdala siya ng mga tao dito para maggulo. Ting-ting, magaling ang iyong kakayahan. Inagkakatiwalaan kita ng tatay ko para asikasuhin ang kumpanya. Pero si Yunsi, asawa mo na si Li Ansheng. Bakit nandito pa? Ano ang ginagawa ko? Sinasabi ko sa'yo, ibinigay mo ba ang lahat ng shares ng aking ina sa kanya? O hindi? Kung, anong problema? Ako ang chairman ng Lugru. Kaya kung ibigay kung sino ang gusto ko. Wala kang karapatang gawin iyon. Basahin mo yan na mabuti. Pagkatapos pumanaw ang nanay ko, lahat ng shares ay napunta sa iyo. Pero may huling kondisyon. Kapag ikinasal ako, dapat isauli mo lahat. Yunsi, saan mo nakuha ang dokumentong ito? Hindi mo inakala, ito ay ibinigay ng nanay ko bago siya namatay. Dumating ako ngayon para bawiin lahat ng pag-aari na akin. Anong gagawin ngayon? Lu Unkle, hindi pwedeng ibigay ang shares kay Yunsi. Linawin natin, hindi problema kung pwede kay Yunsi. Kasi ang shares ay pa talaga kay Yunsi. Kahit totoo ang dokumento, matagal na ang nangyari. Ako na ang chairman ng Lu Group at ako ang magdedesisyon sa shares. Si Tingting ay mas magaling sa'yo. Huwag kang magselos lang, isipin mo ang ikabubuti ng kumpanya. Wala nang makakapagbago sa desisyon na ito. Alam ko na pinapaboran mo ako. Hindi mo kami dapat apihin. Kung may sisihin, si At ang dahilan. Ginawa ito ng tatay para sa ikabubuti ng kumpanya. Sinong nagsabing inutil si Mrs. ko? Ginoong Lee, bakit kayo nandito? Kung hindi ako dadating, papanagutin ko kung may nangyaring pananakot kay Mrs. ko. Hindi ko alam ang nangyari. Walang ganon. Si Yunsi ay anak ko, hindi ko siya gagawan na masama. Ginoong Lee, ako ang pinaggagawa ng gulo, kasi binigay ng tatay ang shares sa akin. Ete, asawa mo si Ginoong Lee, pero ayaw mong ibigay ang shares ng Lu Group. Saan ko ba nasaktan si Ed? Bakit ako niya ginagawa ng ganito? Lu Tsuiting, bakit ka nagukunwaring inosente? Alam naman nating ikaw ang kumuha ng shares ni Yunsi. Ginoong Lu, ipaliwanag mo na kung ano ang nangyari. Nakasaad dito na ayon sa kasunduan, dapat ang shares ay para kay Mrs. ko. Ginoong Lee ang nagpapatakbo ng shares. Alam ni Yunsi na wala siyang kakayahan para pamahalaan ang kumpanya. Para sa ikabubuti ng kumpanya, mas mainam na ipasa kay Tingting ang shares. Mukhang ayaw ng isauli ni Ginoong Lu ang shares. Kung ganon, iusig na namin siya. Magkikita tayo sa korte, Ginoong Lee. Ginoong Lee, isang dokumento lang ito at walang notarization, walang bisa sa batas. Talaga ba? Kinfeng, mula ngayon, putulin ang lahat ng ugnayan sa Lu Group.
Ginoli, huwag pong itigil ang pakikipagtulungan namin sa lugro. Tatay, Hindi naman pala malaking kliyente ang Lee Group natin. Kung mawala man, okay lang. manahimik ka, hindi mo alam ang pinag-usapan mo. Lutsweting, di mo ba naintindihan na napakahalaga ng Lee Group sa North City? Kapag pinutol ni Ginoli ang pakikipagtulungan, hindi na may papayag makipag-ugnayan sa inyo. Darating ang araw na magsara na lang kayo. Yun si, natalo ang ulo ng tatay mo. Gusto niyang ibalik sa'yo ang mga bahagi na iniwan ng nanay mo. Tatay, kung ibalik mo sa kanya ang mga bahagi, ano na ang gagawin ko? Ting-ting, bata ka pa. Kailangan mo munang matutunan ang negosyo. Dito ka muna sa kumpanya magtrabaho hanggang may patunayan ka. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang aking bahagi. At yung posisyon ko bilang general manager. Nakakatawa. Wala ka pang bahagi, gusto mo ng general manager. Mauuna ka muna sa pagtatrabaho bilang receptionist. Lu Yonsi. Sang-ayon ako sa asawa ko. Tingting, gawin mo ang sabi ni Yongsi. Magsimula ka sa receptionist. May meeting pa ako. Aalis muna ako. Hindi. Tatay, Huwag kang bibitiw sa akin. Huwag gumalaw. Sino ang nagsabing pwede kang lumakad? Anong gusto mong gawin? Magdala ka ng tsa. Hahayaan kitang magdala ng tsa. Ikaw ang receptionist. Ako naman bilang shareholder, pwede kitang tanggalin kung ayaw mo. Ting-ting, magdala ka ng sa kanya. Tingnan natin kung gaano katagal siya. Tigil. Kulang pa yan, balik ulit. Narito ang tsa mo. Pasensya na. Pero kung hindi mo kayang magdala ng tsaa, paano ka magiging general manager? Bakit ka nandito ngayon? Kung hindi ako nandito, paano ko malalaman na inaabuso ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko sinasadyang itago, gusto ko lang patunayan na kaya kong ayusin ang mga bagay-bagay. Ibig mong sabihin ay hindi rin dapat kitang puntahan. Hindi naman. Pag ako ang kumilos, walang problema ang di malulutas. Dumating ako para sabihan ka na kailangan kong umalis ng ilang araw. Sa panahong iyon, ipapasa ko ang lahat ng mga gawain ng kumpanya sa'yo. Hindi ka ba natatakot na ubus-ubusin ko ang pera ng kumpanya? Kahit ubusin mo, handa akong tanggapin yon. Grabe, sobra namang sweet ng dalawa, para na akong matunaw. Assistant Kin, salamat sa iyong pagsusumikap. Sige, aalis na ako. Magiging mabait akong maghihintay sa iyong pagbabalik. CJ. Anong hinihintay mo? Ay, mga file. Ayon si, ano ang plano mo pagkatapos nito? Bagaman nakuha mo ang iyong bahagi, makikita mo na hindi titigil si Lutsweting, lalong-lalo na kasama nila si Guminyu. Sila'y puno na masasamang balak. Huwag kang mag-alala, gagamit ako ng pinakamabilis na paraan para ayusin ito, pero kailangan ko ang tulong mo. Anong paraan? Sisiguradong tutulungan kita. Halika. Xiao, ipadala mo ang dokumentong ito sa akin bilang mula sa isang malaking research company. Yun si, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Nandito ka naman,
Bakit ipapadala mo pa sa sarili mo? Ipinapadala ko to hindi dito, kundi sa Lu Residence. Naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala, siyaw-siyaw ay ayusin ko na. Guminyo, look sweating, i-enjoy ninyo ang handa namin para sa inyo. Anong sinabi mo? Ibinigay na tatay mo ang bahagi kay Luyonsi na isang cute na bata at pinapapunta ka pa magtrabaho bilang receptionist. Tama ba yan? Napahiya na ako sa kumpanya. Paano na kaya ako mamumuhay? Ting-ting, wag mag-alala. Anong sinabi pa ng tatay mo? Sabi niya pag gumawa ka ng maayos at napatunayan ang sarili mo, ibibigay niya ang bahagi sayo. Kahit nakuha mo na ang bahagi ni Luyonsi, mas malaki pa rin ang bahagi ng tatay mo. Kapag nakuha mo na yan, makikinig yan sa iyo. Mama, hindi ganoon kadali. Mabagal ang ekonomiya at mahirap ang pamamahala sa Lu Group. Hindi basta-basta makakamit ang tagumpay. Kaya natin pag-isipan na maayos kung paano ito haharapin. Sino ito sa gitna ng gabi? Ang ginang daw ay may mahalagang padala para sa Panginoong babae. Hindi ba pinalayas na ang cute na bata sa pamilya Lu? Bakit natanggap pa ang padala? Ibalik mo nga. Huwag na. Ang saya. Tiyak tinulungan tayo ng langit. Ting-ting, anong ibig sabihin na ang saya? Mama. Yung dokumento ay isang research report para sa Li Group. Bakit napunta sa mapait na babae na si Luyonsi ang report ng Li Group? Mama, hindi pala nandito si Li Ancheng sa North City. Bago siya umalis, inilipat niya ang pamamahala ng kumpanya kay Luyonsi. Marahil napadala ito sa maling address kaya napunta sa amin. Oh. Mama, tignan mo ito, nakasulat dito. Sa South City, magtatayo ng pinakamalaking turismo at resort area sa Huaguo. Sinisikreto ito ngayon, pero ilalabas sa loob ng 2 linggo. May bakanteng lupa sa tabi nito na matagal nang alam, para ipagbili. Tingnan mo. Ito ang lugar na magiging turismo at resort area. Ito ang bakanteng lupa. Ibig sabihin, kung sino ang makakabili ng lupa ay yayaman. Kapag nakuha ko ang lupa at tumaas ang presyo, mapapatingin sa akin ang tatay ko at magiging akin ang bahagi niya. Ting-ting, sunugin mo ito at huwag hayaan mapunta kay Luyonsi ang dokumento. Hey, bakit hindi mo sinisira? Mama, hindi lang ako kukuha ng bahagi ng Lu Group, gusto ko ring pabagsakin si Luyonsi. Ilang araw lang umalis si Li Ancheng, nagdulot na ng malaking pinsala si Luyonsi sa Li Group. Sa tingin mo, papatawarin pa ba siya? Sich. Ibalik mo ito sa nagpadala ng package para may padala sa Li Residence. Ting-ting, ang lupa ay mura pang gayon pero abot sa bilyon ang halaga. Baka wala kang sapat na pera pero may taong makakatulong sa atin. Ting-ting, lahat ng sinabi mo ay totoo. Hindi kita niloloko, Minyu. Hindi maliit ang halaga nito, Minyu. Pero ito ang pagkakataon natin. Kapag nakuha ang lupa, lalago ang negosyo kahit kainin ang Li Group.
Tutulungan kita. Mingyu, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Siyempre. Tama ang hula mo, Yunsi. Nahuli na si Lu Tsueting, dala pa ang pamilya Gu. Sakto. Alam kong hindi kayang lunukin ng Lu Group ang lupa ng mag-isa. Patungo natin sina Luxweting at Gumingyo sa bangungot na walang balik. Auction ay sa katapusan ng susunod na araw, handa na. Magkakaroon tayo ng masayang palabas. Ete, sasali ka ba sa auction? Sabihin mo kung aling lupa ang gusto mo, ipapasa kita ng kapatid mo. Hindi mo kailangang mag-alala. Kinakatawan ko ang Li Group. Hindi kailangan ng pahintulot. Alam ko na wala si Li Ancheng sa North City. Ipinaubayan niya sa'yo ang kumpanya. Kung magkamali ka kanina, baka hindi ka na niya patawarin. Lu Tsueting, sobra kang mapag-alala sa hindi mo pinag-abalahan. Hindi ito problema mo. Bai Xiao, magpakumbaba ka. Gu, si Bai Xiao ay palaging ganito. Kapag mabait ang kausap, marunong siya magpakumbaba. Sayang lamang para sa mga tulad ninyo na mga basura. Tigilan na natin ang usapan, pumasok na tayo. Lu Yunsi, hintayin natin ang kaganapan. Tara na. Ipinapahayag ko ang pagsisimula ng auction. Sisimulan natin sa unang lot ng lupa. Susunod na ipo-auction ay ang lot bilang 16, nasa Timog North City, panimulang halaga ay 800 milyon. 900 milyon. Ang Lu Group ay nagbid ng 900 milyon, 10 bilyon. 11 bilyon, 12 bilyon, 13 bilyon. Mayroon pa ba matataas ng presyo? 14 na bilyon. Hindi ko inasahan na interesado rin si ate sa lupa na ito. Wala akong interes sa lupa na ito, pero kung gusto mo, aking kukunin. Depende ito kung kaya mo nga ba. 15 bilyon. 16 na bilyon. 17 bilyon. 18 bilyon. Wow! Binabati namin ang Lu Group sa pagbili ng lupa sa halagang 20 bilyon. Salamat sa ate sa pagpayag, kaya nakuha ko ang lupa. Talagang utang na loob ko ito. Walang kailangan pasalamatan, huwag lang malugi sa 20 bilyon. Abangan mo, gamit ang lupa na ito kikita ako ng malaki. Sabi ni Papa, kapag nagtagumpay ako, ibibigay niya ang kanyang shares sa akin sa Lu. Kahit makuha mo ang shares, dito sa Lu lalo kang kailangang sumunod sa akin. Sige, aabangan kita. Pero huwag mong saktan ang sarili mo. Tingting, bakit nakikipag-usap ka pa sa kanya? Tama naman. Ete, halos maubos na ang mga lupa ngayon. Pero kilala si ate sa magandang hinala. Ito na ang huling lupa ngayong araw, Block 18 sa kanlurang bahagi ng North City, panimulang presyo 6 bilyon. 6 bilyon. Ang lupa ay bakante at mabangis ang paligid. Sino man bumili ay talagang malulugi. Ama. Hindi ko ito bibilhin, kahit ako. Saka lang sige nang libibilhin ito, siya ba'y nabaliw? Narinig mo ba? Pinagkatiwalaan ng manager Lee ang kumpanya sa walang alam na babae. Mauubos ang kumpanya. Kung malaman ni Ginuli, matatakot siya. Hindi pwedeng bilhin ni Ginang ito. Malaki ang lugi natin. Magtiwala ka sa akin at sa galing ni Ginang Li at Ginoong Li. ₱6 bilyon unang tawag, pangalawa, pangatlo. Tapos na ang bentahan, binili ng Li Group ang Block 18 sa halagang 6 bilyon. Bakit ka nakangiti, Lu Tsueting? Tuwang-tuwa ako sa katangahan ninyo. Lu Yunsi,
Hindi mo alam na ang lupang binili mo ay marumi at walang gamit? Kasal lang sa Liancheng, kaya baka hindi ka na niya patawarin. Ginang, sinabi ko na hindi dapat bilhin ang lupa na ito. Napakalaki ng lugi. Baka masayang pera pa ang 20 bilyon na ginastos mo para sa lupa na iyon, kung malugi man. Ete, hanggang kailan ka pa magpapanggap? Bilang magkapatid, sasabihin ko ang totoo, sa South North City, magtatayo ng malaking tourist resort malapit sa lupa kong binili. Tataas ang halaga nito ng 3 bises. Luyonzi, hindi mo inasahan, di ba? Sobrang excited na ako. Abangan mo. Tingnan nyo ang balita sa cellphone. Kanina ay nagkaroon ng press conference ng North City. Ipinahayag nila na magpapaunlad sila ng western side at tourism projects. Ngunit hindi papayagang magnegosyo sa southern area dahil sa kapaligiran. Ibig sabihin nawalan ka ng pera sa lupa, ngunit si Ginang Lee ay di malulugi. Hindi totoo, ito ay timog, hindi kanluran. Yunsi, saan mo nakuha ang kakayahang malaman ang hinaharap? Sino man unang makakuha ng balitang ito ay yumaman. Sabi mo ay siguradong, ano ito? Hindi pwedeng ipamahagi ang mga lihim. Hindi totoo, ito ay timog, bakit naging kanluran? Ano ba ito? Hindi ba sinabi mong sigurado? Hindi ko alam, Minyo. Sabi ng balita ay timog pa rin. Sabi ko nga, sa huli ang nanalo. Salamat na rin sa iyo na interesado ka sa lupa. Hindi ganyan yon, Leoncy. Mahal ka ni Boss Lee kahit malugi man. Luyunsi, yan ang ginagawa mo? Huwag mong sisihin ako, ikaw ang kumalat ng maling balita. Luyunsi. Patayin mo ba ako? Minyo, hindi kita haharasan. Huwag na kitang makita. Minyo. Xiao, umalis na tayo. Luyunsi. Huwag kang aalis, sadyang niloklok mo ako, kaya ibibigay ko lahat ko laban sayo. Unawain mo, mga bagay na iyon ay hindi talaga sayo, ang pagiging anak ng Lu at Sheres ng Lu Group. Luyunsi, hindi ka pananalo. Palalain kita araw-araw hanggang mamatay kang hindi na matiis. Sinasabi nilang takot ako sa sinabi niya, pero mas dapat mong katakutan ang magiging galit ni Lu Wensing sa'yo dahil sa malaki mong pinsala sa Lu Group. Mahal na mahal ako ni Papa mula pagkabata, hindi niya ako pagsisisihan. Tingnan natin kung gaano kakaya. Ngunit ito ay simula pa lamang, araw-araw ay magdudulot ako ng paghihirap sa'yo. Tara na, Xiao.
Bakit pa nagpipicture? Ginang, narinig namin ang ginawa mo. Malaki ang naitulong mo sa Lu Group. Saludo kami sa talento mo. Salamat, ito ay bahagi lamang ng aking tungkulin. Balik trabaho tayo. Ansheng, noong nakaraang buhay, isinakripisyo mo ang Lu Group para sa akin. Ngayong buhay, sabay nating aalagaan ang kumpanya. Hey husband, may magandang balita ako. Yongsi, nalaman ko ang nangyari. Magaling. Ano nang gantimpala ang gusto mo? Ibibigay ko lahat. Siyempre, ang pagsasakatuparan ng ating bagong kasal. Handa na talaga ako. Yonsi, nandito pa ako. Yongsi, pag-uwi ko pag-usapan natin ito ng mabuti. Pwede ba akong makinig dito? Yonsi. Sa tingin mo ba, magkakaproblema na ang Lu Group dahil sa lupa na nakuha ni Lutsweting? Haha, Nasa loob ng 20 bilyon. Kalahati ay mula sa Gu Group. Mukhang hindi ito makakatagal. ito ang inaasahan ko. Mama, bakit gising ka pa? May ipapasa akong plano bukas para ayusin ang Lu Group. Yunsi, tandaan mo, ang Lu Group ay buhay na mama. Protektahan mo ito. Naiintindihan ko. Yonsi, ano ang plano mo? Xiao, maghanda ka. Maghanda para saan? Bibilhin ko ang lahat ng shares ng Lu Group. Tulungan mo akong alamin ang isang bagay. Mingyu, mamamatay ka dahil sa akin. Wala akong ginawang mali. Hindi ka pa tumatanggap. Lu Chueting. Dahil sa'yo, malaki ang pinsala ng Lu Group at malapit na itong mabankrupt. Hindi ito kasalanan ko. Huwag mo akong tawaging papa, wala akong anak na tulad mo. Chairman, hindi maganda ang balita. Bumagsak ang stock ng Lu Group dahil may malaking nagtitinda. Yunsi, pupunta ako sa kumpanya ngayon. Tingting, anong nangyari? Masakit ba? Dadalhin kita sa ospital. Binabati namin si Miss Lu, ikaw ay buntis. Buntis talaga ako, pero kailangan mong i-manage ang emosyon para sa kalusugan ng bata. Tingting, sabihin mo ng tapat kung anak ni Gumingyu ba ang dinadala mo. Gayon, si Go Group lang ang makakatulong sa atin, kaya kung bantis ka sa anak ng Go, huwag kang sumuko sa Mingyu. Tingting. Inatsing, pupunta na ako sa pamilyang Gu. Mingyu. Pakiusap, buksan mo na ang pinto. Mingyu, ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Anong ingay niyan?
Wala kayong asal sa paghiyaw ng ganito, Lu Sueting. Kung hindi dahil sa iyo, mawawalan ang pamilyang Gu ng 10 bilyong pisong danyos. Tia, dinaya ko ni Lu Yunzi. Ha, ang sabi ng dinaya parang ang dali lang. Lumayas ka dito. Hindi talaga hahayaan ni Mingyu na makita ka. Tia, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, buntis ako. Anong sabi mo? Buntis ka sa anak ni Mingyu. Anong ginagawa mo? Lu Sueting, pinapaalis kita. Hindi tatanggapin ng pamilyang Gu ang bata, kahit ipanganak mo, anak ng isang walang aman. Ito ang anak naming Mingyu, bakit mo ako pipilitin na ipalaglag? Lu Kueting, sino bang pumayag na ganoon ka mag-away sa nanay ko? Sa wakas, umayat ang mata ko. Mingyu, Lu Kueting, hindi ba ninyo naintindihan ang sinasabi ng nanay ko? Ipabura ang bata para maayos tayo. Mingyu, hindi mo pwedeng tratuhin ako ng ganoon. Lu Kueting, ganyan mo ako pinahirapan. Tinuring na pagkaraan, ayos na iyon. Mom, umalis na tayo, huwag na natin siyang pansinin. Mingyu, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Uy, siyaw. Yunzi, nahanap ko lahat ng inutusan mo, eksakto lahat. Nakita ko pa, bantis si Lu Sueting sa anak ni Gu Mingyu, pero hindi ito tinatanggap ng pamilyang Gu. Galit na galit si Guminyo kay Lu Sueting. Paano nila tatanggapin ang anak nila? Ipadala mo sa cellphone ko ang lahat ng impormasyon na nahanap mo. Sige. Anong gagawin mo sa ulan ng ganito kalakas? Asawa, miss na miss kita. Hindi mo alam kung gaano kita nami-miss noong wala ka. Miss din kita, kaya agad akong umuwi pagkatapos ng trabaho. Ang saya kong nandito ka na. Kailangan mong magpahinga ng maayos. May palabas na malaking pagtatanghal mamaya, gusto kitang imbitahan. Palabas? Simula ngayon, wala nang makakahiwalay sa atin, mahal kong Lee. Agad pumunta sa room 403 sa Royal Court Hotel. Sino ka ba? Bakit ako huhusgahan? Dito ka lang malalaman. Baliw. Royal Court Hotel. Gu Shao, totoo bang nakipaghiwalay ka kay Miss Lu? Hindi kita niloloko. Siyempre, hindi kitang lololoko. Noong una, si Lu Kueting kasi ay may ganda at galing sa kama. Akala mo ba, makakasama ko ang ganung uri ng tao? Siya ang nagdulot ng malaking pagkalugi sa pamilya namin. Alam mo ba? Ang gusto ko ay ikaw. Kinis na. Sino yan? Nakakapagod naman. Sino yan? Lu Kueting. Buti at dumating ako, kung hindi ko makikita ang magandang eksenang ito. Gu Mingyu, dapat bang ipaliwanag mo sa akin? Sino ang babaeng yan? Guminyu, sinasabi ko ba sa iyo kapag may kasintahan ako? Naghiwalay na kami.
Masakit ang tiyan ko. Narinig ko lahat ng sinabi mo sa labas. Matagal na kitang minahal, bakit mo pa ito ginagawa sa akin? Anong narinig mo, Lukweting? Malapit na malugi ang lugro. Isa kang hindi magagamit na piraso ng piyesa, kaya lumayas ka. Ipaglalaban kita. Bumangon ka. Guminyu. Dalhin mo ako sa ospital. Dalhin mo ako sa ospital. Ospital, isang walang aminin na lihim. Mas mabuting mamatay ka na lang. Nasusunog. Nasusunog. Tumawag ng ambulansya. Luxiting. Bakit ka nandito, Lukweting? Guminyo ay nasa labas. Dito na matatapos ang aming alitan. Sige, naintindihan ko na. Mahal na Ginang Lee, may naganap na malaking sunog sa Royal Court Hotel. Si Miss Lu at si pangalawang Ginoong Gu ay nasawi. Sunog-sunog. Naiintindihan ko. Magandang araw sa Ancheng. Tara, inom tayo ng 2 baso. Salamat, Ancheng. Masaya talaga ako ngayon. Pero baka isipin mo na mabagsik ako. Yongsi, tandaan mo, kahit ano pa ang gawin mo, susuportahan kita lagi. Kung kailangan mo talagang gawin yon, sila ang narapat. Pero, isa lang ang gusto kong malaman. Paano mo nalaman na may ibang babae? Maliit na tanga, ikaw ang nagsabi sa akin. Ako. Mahal na Li, mapagmahal at mapagmalakas. Lu Yongsi, lumayo ka kay Guminyo. Nakita kita kanina kasama si Miss Song. Hindi ka lang ang babae niya. Mahal na Li, tapos na ang aming kasunduan. Huwag kang makialam sa buhay ko. Naniniwala ako kay Mingyu. Ano man ang nangyari, tapos na ang lahat. Dapat ba nating ayusin ang tungkol sa atin? Tayo. Hindi na ako makapaghintay. Gusto kita. Ngayon na. Yongsi, lasing ka ba? Ikaw ang lasing.
Ang mukha mo, lalo lang gumaganda. Mas gwapo pa kaysa sa mga top na kalalakihan. Anong sinasabi mo, paano ako ikukumpara sa mga kalalakihang yon? Pagsilbihan mo ako ng maayos, maraming gantimpala. Lu Yongxi, inabot mo muna ako. Huwag ka magsisi. Ako, Mahal na Li, mapagmahal at mapagmalakas. gising na. Ako. Kahapon gabi, natulog. Di ko inakalang ganun ka kasigla. Nauli mo yon. Ikaw ang naging una kagabi. Hindi pwede, talagang hindi. Gusto mong makaligtas. Hindi ko na talaga maalala. Ngayong minsan, wag mo nang sabihin na hindi mo maalala. Mahal na Ginoo, Ginang. Kumusta? Dahil sa kawalan ng pera, bumagsak ang stock ng Lu Group. Halos bangkarote ang kumpanya. Natapos ng Li Group ang pagbili sa Lu Group at kontrolado na nila ito. Magaling ang ginawa ninyo. Nasaan si Lu Wensing? Mali ang pinamamahalaan ng Lu Group nitong mga nakaraang taon. Marami silang utang. Wala na silang pera. Halos wala na si Ginoong Lu. Kamakailan lang, sinalubong ng mga nagpapautang ang bahay ng Lu. At ang Ginang Lu ay, Ano ang nangyari sa Ginang Lu? nang marinig ang balita ng pagkamatay ni Miss Lu, nabaliw siya at dinala sa ospital ng utak. Kahapon ay tinangkang tumalon. Nasa kanila ang nadarama nila ngayon dahil sa kanilang mga kasalanan. Anong balak mo, Ginang? Huwag na pansinin yan. Ancheng, samahan mo akong pumunta sa isang lugar. Kinje, inay, pumunta ako para makita ka. Pasensya na sa huli na pagbisita. Nais kong sabihin, pakakasal na ako kay Li Ancheng at masaya ako. Ang mga taong sumakit sa iyo ay nakatanggap ng nararapat. Maaari ka nang magpahinga ng payapa sa kabilang buhay. Nanay, huwag kang mag-alala, alagaan ko ng mabuti si Benya. Winex. YNX. May lakas pang lumabas ka. YNX. Lahat ng pagkakamali ay kasalanan ni tatay. Patawarin mo siya, oh. Ipapasa ko ang kumpanya, pero huwag mo siyang ubusin sa galit. Kung hindi ka tutulungan, atay na ako sa mga nagpapautang. Sisingilin kita. Wala ka mang anuman ngayon, pero nakatayo kang maayos dito. Nasaan ang nanay ko? Siya'y nakahiga na lang sa malamig niyang puntod, di na babalik. YNX, alam ko na galit ka kay tatay, pero isa lang ang pagkakamaling ginawa niya bilang isang lalaki. Simula noon, hindi ko inisip na siya papatayin ko. Matagal na akong nabubuhay sa aliping ito. Alipin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay ang nanay. Dig Vindicans, ang lahat ng trahedya ito ay sa'yo. Ngayon, nililinis mo lang ang pangalan mo. YNX, lumuluhod si tatay sa'yo. Katawarin mo siya, ok. Hindi ako ang dapat mong kaharapin, siya ang dapat mo.
Wisda sobrang alaga kay Jojo, matamis at matapang. QNGG, nagkamali ako. Katawarin mo ako. Veg Hindisan, hindi kita ubusin sa galit, pero kung may puso ka pa, tubusin mo ang mga kasalanan mo habang nabubuhay ka. Tara na tayo. YNX. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? YNX. Ihatid ang ginang pauwi. Sabihin sa lahat ng doktor na pumunta ito. Laila, nagising ka na rin. Ansing, ano ang nangyari sa akin? Ginang, binabati namin kayo na buntis kayo. Ako, buntis ako. Ito ang iyong medical report, siguradong sigurado. Ansing, napakaganda. Bumalik na ang ating anak. Ayos na. Ang batang ito ay biyaya mula sa langit. Iaalagaan ko siya ng parang inaalagaan kita. Kumusta, Pangulo? Magsimula na tayo sa pulong ngayon. Pangulo ay napakabait sa batang may prinsipe. Pinalitan na ni Pangulong L ang kumpanya sa Batang Prinsip. 6 na taong gulang siya, kaya niya itong pamahalaan ng maayos. Pangulong L at ang ginang ay nagmamahalan. May mga anak na sila, kaya nga ayaw mo maintindihan ito. Asawa. Narito na ako. Hindi ka pa kumain. Umuwi tayo. Si Kin, assistant ni Pangulong L, nagiging romantiko na rin. Nakakahawa pala ito. Hindi ko alam kung nasaan ngayon ang Pangulo at ang ginang. Makeup artist, dali na tayong... Magsimula na. Tingnan ang kamera, 3, 2, 1. Muli, magandang kuha. Magaling. Ulit tayo, tingnan ang kamera. Ang ganda mo. Laila, saan tayo pupunta sa susunod na destinasyon? Kung nandyan ka, doon na ang tahanan ko.